tapos natapos kami ngayon ng 5. Paano mo napapayag si Bea na isama dito sa tournament na to? Since hindi pa naman siya talaga naglalaro. Kasi actually marunong na siya para sa beginner. And tuwan-tuwa nga yung mga ka-flight namin na alam mo, mga dito lang namin nakilala kasi nga natutuwa sila na wala pang 1 month. Meron na siya mga shoot na pads, tapos nakakapalipad siya ng bola. And hindi ko naman siya actually kinonvince o pinilit talaga sumali dito. Siyempre, supporter rin niya yung kay Diet, bilang kaibigan niya si Diet. Magkakapatid kami sa Star Magic. Siyempre, mahilig kami mag-golf. Looking forward naman ako tuwing meron mga tournaments, lalo na pag sa mga kapatid natin sa industry. Ikaw ba personally ang nagtuturo sa kanya or meron siyang trainer? Hindi ako, wala pa naman ako sa level na para magturo. Meron mga coach na nagtuturo pag may time siya, mga driving range. And how was it? Na parang katulad kanina, yung experience together na naglaro kayo, ano yung mga parang masayang moments inyo? Nakikita namin parang ang relax-relax niyong dalawa, ang saya niyo naglalaro ng golf. Ayun, unang-una kasi nahabol namin na malapit na yung Diet Cup. Sana bago dumating yung Diet Cup, talagang marunong na siya. Pero dahil busy rin. Pero okay naman dahil marami siya nagawang maganda. Nagkatalunan nga kami kanina dahil na-shoot niya yung isang malayong putt. Pang birdie yun. So talunan kami lahat. Ayun, enjoy kasi dahil kampihan So magkakakampi kami. Hindi ka ma-frustrate, hindi ka tulad ng pag solo-solong labanan. Medyo magiging kompetensya kasi yung mga kalaban. Ito magkakakampi kami. Ayun, so far nag-enjoy naman siya. At saka wala pa siyang tulog galing taping. Dumiretso dito. And hindi man lang siya nakaramdam ng konting antok. Ano sinasabi mo sa kanya pag minsan yung mga tira niya parang sablay, naiinis siya sa sarili niya? Hindi, lahat naman ang pag-golfer ka kasi parang kahit na magkakalaro kayo, hindi ka matutuwa kung mayroong hindi maganda nangyayari sa mga tira ng kalaban. Kumbaga, pag may nakita kang mali, kahit ako nung nagsisimula ako, pag nakikita ako ng mga ibang players na matagal na, tinuturuan nila ako. And sabihin nila okay lang yan dahil lahat kami dumaan dyan. Kila Tiger Woods dumaan dyan. Lahat ng magagaling ngayon dumaan sa stage na yan. Kumbaga hindi ba siya na-conscious na parang kasi parang group effort to tapos 'di ba ka-group mo nga siya and parang balita namin sa grupo niyo magagaling yung magkakasama. Parang hindi ba siya nako-conscious or hindi ba siya nag-back out na parang Nako-conscious siya, nahihiya siya pero sa umpisa, lalo na sa umpisa, pero nung tumagal na kasi naintindihan niya na kung paano na hindi porkit nagkakamali ka, kailangan ma-conscious ka, kailangan tuloy-tuloy lang yung laro. Hindi lang naman lahat kami parang may nagawa. Actually, saka yung nakashoot ng parang importanteng bola. Tapos meron kaming bola na papangit ng mga bola namin, kanya yung pinili namin kasi kanya yung nasa gitna. Ganon. So, hindi, tulungan talaga. Actually, lahat kaming 4 na gamit. What is it about golf na talaga na-enjoy niya compare sa ibang sports yata? Anong meron sa golf? Parang adik na adik yata ngayon si Bea. Ngayon kasi medyo, alam mo yun, mas mabasa sa mga, kumbaga, sa sports. May nagbo-boxing siya, tapos ganito. Siguro na-intriga siya kung bakit ako ganun kano sa golf. Nandiyon, sa TV, pinapanood ko. Ang boring naman pag pinapanood sa TV. Tapos lagi ako naglalaro pag wala akong ginagawa. Na-curious. Na-curious siya. And yun, siguro, na-intriga siya. Bakit kaya? So, tinry niya. And para sa isang babae, tsaka sobrang hirap na gawin. So, umpisa pa lang malalaman mo na talaga agad kung may future ka o hindi. So, yun, yung tinry niya sa umpisa, kita mo naman agad na meron talaga. Meron talaga agad siyang, alam mong gagaling. So, ayun ang hirap pa. Mental, parang kailangan ng utak talaga pag naglalaro. Hindi lang kailangan magaling ka, hindi lang kailangan malakas ka. Kailangan mong pagplanuhan bawat holes na paglalaro. People were asking kasi talaga, parang parang nakikita kayo sa mga events or sa ibang mga malls na nagkakasama kayo. Nagtatanong sila, ano daw ba talaga ang meron kay Bea at kay Zanjo?
How would you describe ba kung ano na ang takbo ng relasyon ninyo? Ayun, siguro kung ano yung nakikita nila, ganun na, like ngayon, excited kami yung magkasama na magkakalaro kami sa golf. And kung lumalabas man kami, ayun, ginagawa namin yun dahil gusto namin. Siguro nandun kami sa estado na ako gusto ko siya kasama lagi. And sana yung company ko gusto rin niya. And yun, nag-i-enjoy kami na matutunan yung mga iba-ibang bagay. Like, hindi lang naman dito sa Pilipinas, hindi lang naman like pag may mga out of the country, may gusto ko, dream ko talaga makapunta kung saan-saan. And nagkakataon yung mga shows na pareho kaming kasama. So, alam mo yun, ang saya dahil sa trabahong to, nagagawa ko yung mga gusto ko. Diba? Bonus pa, nakasama ko yung gusto kong tao. Basta yung ba na inaantay mo na lang ba na umoo siya sa'yo or nandun na kayo sa ganung punto? Actually, minsan nga nakakalimutan ko na eh. Dahil sa sobrang close ba? Dahil minsan hindi ko na napapansin eh. Parang... So, siyempre hindi naman ako naging kampante. And hanggang ngayon naman, gaya naman ng ginagawa ko simula umpisa, kung ano naman ako, yun naman yung pinapakita ko kung may pangit man ako ugali, kung meron ng hindi masyadong maganda, hindi ko naman yung itinatago sa kanya. Mas maganda yun na, di ba, mas habang tumatagal, hindi naman na kami mga bata na parang, alam mo yun, na biguan, pa-cute, ganyan. Yun, nasa stage na rin siguro ako, yun siya siguro na kailangan, bago ka pumasok sa isang bagay, yung talagang sigurado ka na, seryoso, at saka makilala mo talaga yung tao dahil ang hirap na rin magkamali, di ba? Kung ikaw tatanungin, sa ngayon ba yun ang nararamdaman mo sa kanya? Yung sinasabi mo na parang siya na o sigurado ka na ayaw mo nang magkamali, parang gano'n. Yun naman ang nararamdaman ko. At siguro hindi naman ako magbibigay ng time at effort sa isang bagay na alam ko naman na, di ba, pagsisisihan ko pagdating ng panahon. At saka ikaw din isang klase ng tao kasi na ayaw mo pinag-uusapan pagdating sa mga ganyang personal. Pero at this time, parang okay ka na magsalita about Bea. Wala namang... Meron akong ganun talagang ugali dahil hindi nga ako ganun komportable pagdating sa mga personal na bagay. Pero ganun pa rin naman, may mga limitasyon pa rin naman. And hanggat sa maaari naman dahil sa trabahong to, hindi naman pwedeng hindi ito rin ako magsasabi na kahit paano. So hanggang ano yung mga kaya ko na pwede kong sabihin, pwede kong i-share sa tao. Hindi mo kino-confirm o hindi mo rin dinideny na kung ano man ang status ng relationship nyo ni Bea? Oo, hindi ko dinideny. Sa ngayon parang wala pa naman akong pinanghahawakan talaga. So, basta, ayun, mag-ano lang, nag-i-enjoy kami kung ano man yung nangyayari sa amin. And sana, marami pang pangarap eh. Marami pa siyang dapat gawin. And ayoko rin makagulo o maka-apekto man. Masay mo bang si Bea ang nagpapasaya sa iyo ngayon, sa puso mo? Parang gano'n. Parang gano'n. Nagpapasaya lang sa puso mo? Given naman eh. Pero masaya ka ngayon. Oo. Masaya ako na ayun, ganda yung nangyayari sa akin, di ba? Na yun, na may taong nakilala katulad niya. And na nakikita ko na alam mo yun, na sana hanggang pagtagal kung papalain, di ba? Parang siyang yung tao na parang ikikip mo eh. Ganun. Anong pakiramdam na sinasabi ni Bea, ikaw daw ang dahilan ko ba nabubuksan yung mundo niya sa ibang bagay na dati hindi niya nagagawa, like golf, yung mga nagkakaroon siya ng ibang pananaw sa buhay ngayon dahil daw sa Siyempre nakakatuwa na
alam mo yun, merong napupulot sa'yo yung isang tao. Kahit kanino naman eh. Kahit sa mga kaibigan lang, di ba? Parang pag meron kang nagawa para sa kanila, yung sarap ng pakiramdam, di ba? Parang may nagawa ka doon para sa tao. Di ba? Hindi lang naman para sa, in general naman din. Parang, in the way, nakatulong ka nang wala kang binigay o wala kang ginastos o wala kang parang dinonate. Alam mo yun?